kultura because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Yes, magandang afternoon mga kasangkayan and welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Adi kita ha ato na pa na Tuesday nga edition, April 21, 2026 ngan ka-partner niyo Ate Daisy nga dadaman hiton ka alas 6 yan nga kalop. So kumusta kita nga tanan? Kumusta to nato naging saka maghapon? I hope naging mabinungangan abot nga hiton mapaso nga panahon. Sana aton mga panuyo haton kanan yan nga adlaw. Naging positibo ang resulta na natin maging trabaho, nakahabol gihapon kung may adaman deadline, para yun nga oras relax na. Diri pa kuno ate, nabibilin pa kami yan na, di dito na amon istasyon. Iton mga opisina o nga naman, oo. Aton mga alas 6 pa, iton off, di nga ni alas 7, asya ngayon naman ito natin mga kaopad, Pero pag suga naman ito, diri na medgida mo iton mga kliyente. Pero kung suga, damo paunta iton ma-accommodate. Sige. Nga kita iton ka alas 6 yan na nga kalop. And magandang afternoon gihapon. Hinuton magandang afternoon. Kuya Fred Solidon is watching. Ani kagad ha, Pilipinas. Kasi nagwa-watch ka man iton atin program. Di man kita nakikitaan dito ha, Canada. So, ani kada ha, Borongan, Ngan, syempre, itong nga tanan naman nga ato ni kaka-partner. Abri na itong pinakahiluang nga dance floor, itong bugos nga universe. Oo, kay bagalimitado na itong Suro Sarayaw. Iyan na ang mag-fiesta, Mga puro patron, yan nga summer. Ano pa nga mga katitirok, nalimitaran kaya, darahin nga adamang kita iton State of National Energy Emergency. So, ginpapatipid talaga kita nga tanan kay bisan daman kami, didiha estasyon, matipid daman kami hiton kuryente. Kasi diri kita maaram until when, malast iton nga nga tension, dito naman ha Middle East nga talaga naman apektado iton bugos nga kalibutan. And labi na itong mga magkuring nga mga nasyon, mga developing countries, so gaditong Pilipinas, yan, apektado kita, O man, naka-experience ba ka mo? Nagbarato ba talaga atong presyohan na gasolina? Nagbarato ba talaga atong presyohan diesel para di dato na aton mga mga sasakyan? Dako ba ato sobra 20? Effective ba ito yan ang adlaw, diba? Tapos padayon lagi hapon ko na nababa na iton presyo. Bisan pa ho world market. Ang sana magdero-diretso, para daman ito na aton mga nagpapakabuhi, magdero-diretso, di ba madali kung may ada kagin bubuhi nga pamilya. Pero sige kay adi makita iton aton program. Malipayon nga pagkaharampang, Hello Ate Daisy, kumusta? Hi Geoffrey Sidro, magandang afternoon. Thank you for joining. Watching from niya empleyado na iton provincial government. Pero kami iton. Kami aton mga taga-Libon. So magandang afternoon gihapon. Kan Konsehal Fermin Sidro and family. Dida naman na San Julian. Magandang afternoon ha iyo. Nining and family nga tanan naladida. Ngan sige daw darakay. Uy, at last. Nahingad na adton number 1. Adton top 1 hadton board kanan medicine. Aton 2026 Physicians Licensure Examination. As in kanan March. Di ba ginwithheld to ang top 1? Kay Erwin Kin Parchaso. So, finally, hadton yan ang adlaw. Igingawas na, hadton PRC, adton pagkakakilanlan. Adto nagnumero 1. Kaya ano daw lang naging question adto? Naging question na to niya pagtap kasi repeater hiya. Or diri la kita maaram, wari kasi dida igin sumat,
So dida haton social media post ini naman haton top 1 haton March 2026 physician licensure examination ginsa rin niya nga napakya siya haton iya una nga pag-take haton exam. Nga na wara daw hiya sipot haton ikaduha nga higaw yon, dara naman haton iya naman kahadlok nga diri dadaman makapasar asya nga ikatulo na niya ini, no? Pero siring pa iya kuno ini ako nabaga dako ini nga leksyon. Dida ako haton iya napulo ka tuig. Nasi nga niya, you don't have to be unbreakable to be strong. You just have to keep showing up. Bisan pa kuno kun masuol, bisan pa kuno kun makaarawod. Bisan kung karuyag nim nga mag-disappear, no? So ikatulungay aniya pag take haton exam. So probably gin question inihiya kay kuno nga magtatap aton repeater, no? So top notcher hiya, no? So waray rason. So top notcher bilang rason amo nga wara iya pakapasar. So it take him 10 years, no? Masuol pero maupay gihapon nga mga tuig. So iya talaga ginkuan. Iya talaga ginandaman pag take niya haton ikatulo. First take simplang, ikaduha wara hiya sumipot. So syempre magawas nagfail da daman hiya, no? Pero pag ikatulo gin siguro niya, no? Gin siguro niya nga mapasar hiyangan nahiuna na hiya. So asya nga yan aton top story hiton niya na nga oras. Aton paggawsan haton PRC haton ngaran han top 1 hi Dr. Erwin Ken Parchaso. Nagwonder naman ada aton PRC. Kaya yan nag number 1. Tapos addi na dinalaan ay kita bisan ko naglalagablab iton aton panahon. Kilawi talagi hapon ko na iton na saring hiton DOST pag-asa bahin lagi hapon hiton aton panahon. Hala, aton kanan han. Esther Liz, hangin tikan didiha siniranga nakakaapikto ton Southern Luzon, bugos nga Visayas, syempre hikita din hingan Mindanao. Esther Liz, affected Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ngandin niya aton Visayas, pati na Mindanao. So, maupay iton aton panahon, talalahin madampog, nga dindanay madampog, tapos may ada isolated nga mga pag-uran, pagdalagdag. Di ba danay kita gihapon ginuuran, pero giguguti ila, no? Sige, dito naman ito bibilin nga parte ito ni Luzon. Pihid naman ito ni ira panahon, pero ito ni ira weather system nga nakakapikto ha ira localized thunderstorms. Ito nga ni nga dani may adigi paso itong panahon tapos tigda may ada mga pag-uran. Ito na ato naman kadagatan. Dini aton dapit 2.5 meters. Itong pinakahitaas nga balid nga pwede niyo ma-encounter. Nakaagya kaya diha Baybay Boulevard ko kanina. Pagkatapos, talaga gikukuha ni clear ito natin kadagatan. Ora mayak mga pag-uran. Tapos bagat mapuro parigo. Pero atin mga gusto pumarigo, labi na yun nga summer nga ito natin depot. Kalaga tipakato iton mga beaches, tipakato iton mga resort. Pag hinay kita, kay didalahan na ora pa pag sa kasimana duha na ato nahipatikhin mga insidentihin kalamos din naman ha aton probinsya. Usa nga insidente din hiya Borongan. Tapos aton usa naman aton kakulop nga na-recover dida naman ha Ernani. So aton din hiya Borongan bata. Dito naman ha Ernani tigurang nangangawil, no? So, kailangan talaga maghirot kung naadi kita hiton kadagatan para malikyan iton nga ni nga mga disgrasya. Alright, 23 minutos na nakalabayhan alas 5 hatin taramdan ballroom ng Bayan and More nga diri kita pwede pumakli hiton atin program nga diri nato ni Gregory ato naton man nagbo-birthday na nga adlaw. Yan ang adlaw
kadlawan ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Hi, happy birthday. Ito natin mga friends. Dida naman ha. Oo. Dida FB. Managsa-celebrate ito niro kaadlawan niya na April 21st. Ano daw ito mga atin. Van Basilia, it's your birthday today. Ikaw pala ini. Okay. Neo ni Breda, happy birthday gihapon. And Mindy Ejel, happy birthday. Sige, tulula aton mga nagsasalin orog ito ni Era kaadlawan. Nga friends ni Ate Daisy, yan ang adlaw. Anakon kasing-kasing unuhin pagkuman ang tinud nga gugma waray katapusan. Sige, enjoy your special day. Nga na diri hingalimutan no, hiton pagpasalamat. Nga syempre pag-celebrate na rin kun mayda. Kun wara, sunod na lang nga tuig. Maniniguro laanay kita no. Para next time may ada na handa no. Pero ton gi-importante he. Kun blessed ka nahin maupay nga panlawas. Dako na ito na rason. Para magpasalamat kaya na nga adlaw. Bisan pa nga ni ito na diri natin birthday, di ba nagpapasalamat kita everyday? And syempre, para naman aton mga balita, tigang din niya aton dapita. Ano ba yung latest? Okay, aton Pro 8 nakadakopin high value individual. Ito nga mga pusher, di din usala kaadlaw nga operasyon. As in ka na yan na, April 21st. Hala kun mga taga-diin aton mga nadakop. Borawin. Southern Leyte. Bontok. May ada pagod na kuhaan hin na pistol, pusil. Okay, so padayon iton mahagad nga kampanya hiton aton mga otoridad. Uy, adi, para ton mga graduating students iton Eastern Samar State University, kumo kaparti iton commitment nga padayon nga improve. Okay, aton serbisyo para iton mga estudyante, iton guidance counseling services. Nagre-request iton nga tanan nga mga tigradwar nga estudyante ha Eastern Samar State University nga magkumpleto haton nira online exit form. So sort of evaluation ini sort of assessment niyo. Iton Eastern Samar State University. Naka-post dito ni Era Isog Giwan Campus Guidance Office. Okay, so para ngayon ito kag Giwan Campus. And then di naman ito natin mga otoridad kinapundan may ada di na nagsurrender nga miyembro iton underground movement. Ano? Kakano ini. Yan na lang nga adlaw di da barangay Waso Llorente.
isa nga kitoy 46 anyos ngan residente hiton nasabi nga lugar Barangay Waso Llorente. Kuan iton hiya NPS are listed so karigsid nga nakalista initon mga otoridad kilala iton hiya nga walhen o aadi hiton koan affiliated hiton New People's Army nakalista underground mass organization nga dati miyembro haton Parag-Uma Association Tiksulay Aglayon nga voluntaryo nga nagtubyan haniya kalugaringan nga daton 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company no. So aadi iniya na hiton na ato naman mga otoridad para i-process aton iya mga iya pagsurrender para may adaliwat matagamtaman nga ayuda tikang naman hiton aton gobyerno. Como pamaagi hiton na pakabulig nga makabalik na daman hiton na nga dahiton na sosyedad. Samtang Llorente. So buwas ini o para yan na panhatagin tag 5,000 pesos tikang hiton DSWD AX para hadton na mga miyembro hiton to dadi da naman ha air nani. So mapala diton hira ayuda no tikang hiton na aton national government. Mayada nira 116 nga miyembro hiton hertoda nato DSWD. Tapos pero pag-abot iton matataga na ada lano binta. So buwas ata ini ipapatuman nga distribution ha panuyo ini padayon distribution hiton assistance hiton ato naman gobyerno nasyonal. Ngan di daman para ito natin di daman ating pamati. Seryoso daman iton aton gobyerno hiton na kampanya kontra hiton na illegal logging. Kaya Dolores yan na nga club April 21 may ada nira na aristo ha Barangay Kaglauan. Barangay Kaglauan Dolores darahin kaso nga illegal logging no. Hala kulawan ta adton suspitsado. Ala bata pa padaman 25 anyos may ada niya iginlulungon para umangan na resident iton Barangay Kaglauan Dolores hiyain na aristo darahaton pagbayular haton PD 705. Ay okay so may ada na niya daan nga warrant so aton iya ato ba nga kaso pagtaga illegal logging. So ginpapapiyan sa iton hiya na ada yan hiya iton mga otoridad ginpapapiyan sa hiya 40,000 pesos para makagawas hiya temporarily para diri hiya i-detiner pero kung diri hiya makakapagpiyan sa iton nga 40,000 i-detiner hiya prepresohon hiya samtang pinamamatian iton kaso. So 40,000 nga piyansa. So dapat seryosohon ini natin nga iton na pagpasipara iton na aton kalibungan upod na dida iton na illegal nga pagpinangutod iton kahoy in talaga bawal no. Bawal nga na pagpapabatunan talaga iton balaod. So piyansa 40,000 pesos lang naman no. Pero kung diri maapeng talaga mapripriso samtang pinamamatian iton kaso. Okay, diliwatin anunsyo tikang hiton local government unit hiton Maslog kay tikang naman kita Dolores so balita naman tikang naman habong hiton Maslog. May ada pahibaro tikang hiton publiko Liga ng mga Barangay Maslog chapter nga ihira in pinaagen resolution number 1 series of 2026 inopisyal nga nagapatuman hiton mga patakaran no grand fiesta ball and social gatherings. So karuyag singan magiging simple iton selebrasyon hiton patron di hiton mga barangay dito naman habung to hiton na Llorente. Maslog ha, sorry. Ini nga pitadin ko mo suporta haton Executive Order number 11 nga iginpalo sa liwat ni Mayor Septimio Santiago. So kaya ini nga iginpagawas ini nga
nga resolusyon ginpermahan haton liga ng mga barangay habung titon maslog kasi hiton summer April labi na hiton Mayo in kadak anaada iton mga patron so nasaring no grand fiesta ball and social gatherings. Dida hiton celebration, hiton Pasko, ha mga boro barangay, dito naman ha maslag. So ano iton panuyo hini para hiduso iton simple ngan mahinungdanon nga selebrasyon hiton patron nga may pabilin iton kaayusan. Kahimyangan di diton mga komunidad tapos agaton iton responsable ngan taluwas nga katitirok nga napanuyo liwat iton mga aktibidad nga makasunod iton direktiba naman hiton aton gobyerno labi na tikang hiton Malacañang. So ginlalauman nga iton nga tanan in makikiusa ngan magsusunod hini nga patakaran para hinasa nga taluwas disiplinado ngan mahinungdanon nga selebrasyon hiton mga patron. So, ibig sabihin, mga kasangkayan, yan ala ini, may ada sugad. Nga papakuan talaga, seryoso nga panawagan parahin, simple nga mga selebrasyon. Upod na dida iton kanan patron. So, nga ni nasaring nga iton patron dapat nakatutok na iton religious activity. Ibig sabihin, didi talaga iton katitirok, mga aktibidades iton singbahan. Asya nga waray nakita yan na binabati. Nga mga liga. Iton nga mga paliga. No? Iton nga mga sports fest. Waray daw, Ngayon sakto la daman ini, kay gipapaso iton aton panahon. Para diri daman kita ma-expose iton sobrang nga adlaw. No? So asya nga mamingaw, iton aton summer. Waray mga pauyas. Takay di daman hiton patron, magiging simple. Sige, God, kay practical man nga ni ini nga paagi. Isa naman magbibinungga ka tapos ngayon imlagin utang. Tapos maabot na la, masunod na la dadaman nga patron. Di ka pa human hito ni imo utang, very impractical. Swerte ko pag abri imo program, kaagad musta na adi na aka Canada. So, Kuya Fred, pwede dadaman dito ha Canadaan na program iton Radyo Pilipinas. Nasa rin kamatanhad di nga waray ka view. Man, di rin na ada iya naghihagkuti dida matipa summer na nga ni daman ka mo. So, pag-abrihan iya iPad ni Kuya Fred Solidon. Paninihiyabog to ni Padre Dongdong. Buronganan. Hinihimo na lang ako kusina iton Canada. Sige. Jennifer Gulmatico, magandang afternoon. Thank you gihapon for joining. Sige, nga di na kita. Hato natin mga pasayaw. Pwede nala kita. Di nala ballroom. Kay kuan man daman, limitado iton mga surusarayaw. Anan una, haros kada gabi. Di ba may sarayaw? Antes iton pagpapatron. Antes iton whisper night. Danay may da kanan senior citizens night, kanan deep at night, mga kanan barangay night, mga sugad-sugad bahiton. So yan ang magiging limitado. Iton na mga selebrasyon, hiton na patron. Diri la pa naman inididahiton mga barangay. Siyempre mga bungtong gihapon kay mismo aton mga napalusad man haton executive order mga mayor daman. In support hiton panawagan hiton aton naman gobyerno samtang diri panahuda iton tensyon dito sa Middle East na hinungdan haton pagdeklarar han aton gobyerno in state of national energy emergency. Dara hiton epekto hiton nga tensyon. Ay, okay. Nangangalimot nga di anay kitahin na halipot nga pahinumdum antes kita magdero-diretso Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box?
There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, balik kita hataramdan ballroom ng bayan and more. Kaya Ate Daisy lagi hapon ito ni iyo ka-partner. Nga dahiton ka alas 6 yan na nga club.
And gandang afternoon. And I can Mel Caranzo watching right now. Mopay nga kalop. Thank you for joining. Pasayaw kan Tatay Ingo. Mr. Abner, Didas Sulat. Naguhulat na liwat inipagpurutan natin ha ballroom. And Memoration Family, hapagbabangnan. Magandang afternoon. Yan, syempre, tanan na lang aton listeners dida. Mopay nga kalop ha iyo. And G.S. Pacho Silaya III. Long time no hear. Pero updated lagi hapon kami ha. Hain mo mga post. And Crisilda Bibita, thank you gihapon for watching. Roxy Lalosa, good afternoon. And Nining, maupay nga kalap, pati na kan Kuya Teo. Nga ato kalookan yan na. Thank you for joining. Alright, may ada na lakita 13 minutos ug sa mag alas 6 at Ramdan Ballroom ng Bayan and more. Padayon ngayon ito na screening iton mga local government unit para iton mga aplikante pagkapulis. Nakita-kitahan na post ni Vice Mayor Ann Contado di deton Balangkayan. Ad hoc committee hiton bungto para haton PNP applicants. Kaya kailangan iton nira iton endorsement ikang iton na ad hoc committee iton bungto syudad para masiguro nga aton mga tisulod nga mga pulis amoy kwalipikado, competent nga service-driven nga mga tao kay masulod talaga iton hirahit Philippine National Police. So kaparte initon pagpili iton mga aplikante at ton mga gusto maging pulis.
Balangkayan, may daupat nga mga aplikante nga kababayan-an. Iubos pa naman babae ton aplikante di da Balangkayan. Or bangin human naan kalalakinan. No? So, waray na damo nga mga ganap yan, no? Probably dara kay bakasyon. So, may ada nalakita, pira pa ka minutos, ug sa mag alas 6 sa taramdan na ballroom ng bayan and more. Okay, 9 minutos na la, ha? Para haton ato naman program. Itong doli naman padayon ito nira nagdudusohin talawas. Mahimsugan maupay nga pamahang-pahang didahiton mga opisina. Itong doli. Kita magpuro kaya ka, kaya luman aton indiferensya, maupay gulong taon aton pinuro storya. Kita daw laking nga aton kamuta, sugad man iniwaray kapu buwasa. Waray na ba inibidyo nakatalwasa, Diyos na lang ang laki, hindi nga maaraw. Sige na o kabukuan na puro sana kita, ay ang pulusan palalaw dan na pabasta. Haluyuhan kabukuan masira ka, kay alam raghal patalwasan, aari na. Nabubuyak ang kabataan na sulod na eskwelahan. Ang humay unkat pa rin, damo kay palay ma. Mga hulihan ka, tagsihan na sulod na kalibayan. Kamurayawan ka, uswagan, hingyap kanda-kanda. Sige na o kabukuan, mapuro sana kita,
basihin ikalan, kay di na maantos, hindi nga tiyan, handa mo nga karopaya ka. Bahal na tuba, bahal na manunagi, tinig na ngumukul, dili ko dumabang. Ngan ba mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa Martes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Siyempre hangaran, hito naman Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Ruben, Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kapartner yan na, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin mga salamat, ang yung pakigusama upay nga kalop, and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada na lakita 4 minutos ug sa mag alas 6. Ngan parahan aton mga balita yan na Summer Remediation Program ginpapahiluag iton Department of Education para mabuligan aton mga estudyante nga nahibayaan ha ira leksyon. Maglulunsad itong Departamento hit Edukasyon hingin pahiluag nga Summer Remediation Program tikang iton May 6 nga dayton June 3. Iniin para mabuligan aton mga estudyante nga nauurhi dayton leksyon ngan mapakasag aton ira pundasyon antes iton sunod nga grade level. Sigon kan Education Secretary Sani Angara, obligasyon hiton DepEd nga siguraduon nga aton kada estudyante in may ada supisyente nga suporta para alalayan aton ira mga kabataan para ma-improve pa aton ira hibaro. Nakasintro iton inisyatiba Academic Recovery and Accessible Learning kun aral program nga matutok aton papahusay aton reading and mathematics skills han nagin babanaba na 3.7 million nga masulod ha grade 2 nga dahiton grade 11. Samtang igin na alutagadaman an Senior High School Remediation Program para hatun 2.1 million nga masulod grade 12 para naman humilarom pa atun irahibabroan ha English, Filipino ngan mathematics. May adag gihapon Summer Academic Remedial Program atun 141,000 nga mga estudyante nga waray makapasar didaton first ngan second grading. Naabutin 607,000 nga magturutdo ngan volunteer tutors habugos nga nasod aton pagigiuson hiton DepEd para mahipatuman aton programa lakip na aton paghatag in learning resources incentives nga dahiton mga magturutdo ngan health support. Samtang halain naman nga balita. Lokal nga gobyerno hiton oras ginparig-on hiton seguridad hiton pagkaon ngan pakabuhi ha ilarom hiton proyekto obra. Ginpapakasag hiton lokal nga pamunuan hiton oras aton pagpapatuman haton program obra kon oras boroblig ha reforma ha agrikultura. Iniin para masiguro ang food security, mga pamakabuhi pag-uswagan ekonomiya ngan risk resilience san bungto. Sumalakan Mayor Roy Ador nga nakahimang rawan Radyo Pilipinas Borongan Kakalop ana sabi nga programa nakabase haton orsa konsor oras vision nga naghihingyap han oras riko sustinado iton aura. Ini nga inisyatibo polong niya ay nakatutok hapag uswag haton mga lokal nga sektor pinaagyan bottom up approach gamit an sa PIME kon situational analysis, planning, implementation, monitoring and evaluation. Hapag asister ni Ramis Donabel Abalo, CSO Desk Officer Designate ngan sugad man Mr. Salvador Dalosa aton municipal agriculturist. Pinaagihan sa PIME nagkakaadahin meaningful engagement aton mga oras nun hapag dumarahan gobyerno kundiin aton mga residente amon ginkikilala na nga mga development partners iton lokal nga pamunuan. Hapag kaya na upat nga dagkang nga proyekto aton sakop iton programa nga obra. Siyahan aton project kabanithan pagtanom ini dideton mga idle lands riton waray pagtatanmi waray gagamitin nga mga tuna gintatanmanhin kamote, mais, bilanghoy ngan iba pa nga utanon para matuman aton faith kon food always in the home. Para iton mga oras nun adaliwat aton project kalibaungan
Pagpauswag naman ini hiton produksyon hiton mga produkto tikang hakadagatan ngan kasalugan sugad hiton bangos kinis ngan pasayan. Hapakigupod hiton Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, EcoWeb ngan iba pa nga ahensya. Aadaliwat iton project kahubngan. Usa nga lobster grow out project o pagpadako mga banagan nga naghihingyap nga maging lobster capital hiton probinsya iton Eastern Samar iton oras. Nga naaada daman aton project Sagmaw nga nakatutok naman hiton pagmintinar hiton kalimpyuhan han kalibungan pinaagi haton pagkukulikta haton local government unit haton mga Sagmaw hiton mga panimalay ug ini babalik na pinaagi naman hin fertilizer nga gagamitan dinhi hiton mga tanom. Sumalapakan Mayor Ador aton pagkarusa haton mga organisasyon in nakabulig hapag uswag ti nga passive nga aton proactive nga sektor. An pakipagsumpayan haton mga ahensya sugad iton DSWD, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority ngan mga NGO partners in nagahatag hin enabling environment para hin mas epektibo nga implementasyon han mga proyekto. Hapag kaya na iton lokal nga gobyerno hiton oras ina nga nanawagan hiton ira mga mulupyo nga magpabilin nga aktibo hapag partisipar ha mga programahan bungto para hin sustenido nga kauswagan haton kada pamilya ngan bugos nga komunidad han oras. Mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in ha DYES para han bag-o nga mga balita. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang President